Amen. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Bago pa ako lalong umiyak, ay tayo magpatuloy. Okay? So, sa umagang ito, ano ba yung topic natin? Okay? Alright. So, ano ba yung last week na topic natin? Last week, before we start pala. Okay, so, our JA1. Yes. Sabay-sabay po tayong basahin po natin ang ating Luke, our verse. Yes, sabay-sabay. Because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recover sight of the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of God. Our God is Jesus, the miracle-working God. Amen. And then, what about our JA1 culture? Bless. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm partnership with Christ, and I'm not the extreme, and I will walk holy and righteous. Amen? Amen. His name is Jesus. Amen. So, this morning, ang pag-uusapan natin, last week, ano ba yung topic natin last week? Right? Last week is, ang ganda ng promise niya, the life Jesus promises. Alam natin na talagang, kapag tayo ay na kay Lord, grabe yung promises niya. At mararamdaman natin. At receive talaga natin. Right? Kaya nga, literally, kapag na-receive mo, sinabi mo abundant life. Right? Pag sinabi mong abundant, bundat. Mataba ka, di ba? Healthy. I'm not saying na bundat mataba. Kumbaga, healthy, right? But the meaning of the abundant life is you have abundant of peace. You have abundant of faith, right? You have abundant of, joy. You have abundant of purpose. And then you have abundant relationship with God. Amen? Sino ang may gusto nun? Amen. So, alam natin na kapag si Lord, Jesus already gave this life, And then, but the thing is, kailangan natin, we have to choose to live in it. Gusto natin yun, pero ayaw naman nating mamuhay ng tama. Right? Kaya kailangan, in order to receive that, the promises of God, we have to live in it. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Amen. Yes. At mamumuhay tayo ng napakaganda sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, ano ba kailangan ng abundant requirements? Kailangan natin ang, one is, sino nakakaalala? Surrender. Connection. Obedience. Right? Obedience. Iyon ang kailangan nating surrender. Right? Sino rito na, nung pang last week, ready na tayo mag-church? Or ba excited na tayo? Sino ba rito? Kagabi ba excited na kayo? Miski pagod kayo, may damit na kayo, planchado na, 'di ba? At saka talagang yung bang iniisip nyo at sinasabi nyo na may magandang mangyayari. Amen? Alam ko, ang word na yun ay para sa akin. Sino naniniwala nun? Amen. Wow, grabe, naniniwala kayo, pero hindi nyo pa naririnig, ha? Hindi nyo pa nakikita. Amen? Makikita natin mamaya. Sinabi rito, alam nyo, marami ang tao na, sino naniniwala rito? To see is to believe. Aminin. Before, tayong ganon. Even now, sometimes, meron tayong mga pinagdadaanan. Minsan, nagda-doubt tayo. Right? Kasi ang sabi rito, I will believe because we believe the Word of God. Amen? Pero, sabi ng mga ibang mananampalataya, I will believe it
when I see it. Because the world teach us to trust only what we can see, feel, and prove. Tama? Kasi minsan, gusto natin, minsan nga sabihin natin, alam mo, magaling siyang sumayaw eh. Hindi kami naniniwala. Eh, di ba magsasayaw na, makikita mo na. Pero yung, hindi mo pa nakikita, minsan sabi niya, oo nga no, pero bakit, oh wait lang. Pero pag malapit ka na doon na nakikita mo na yung, kumbaga, meron na siya yung sign na unti-unti ka naniniwala. Pero meron naman na paniniwalaan mo talaga na, I believe, mangyayari ito. Meron po akong a short testimony. Nung po last week, start po nung League sa Cayman International, CIS. I think, start from last week and then nag-end po last night. So ngayon, every time na nagpe-play yung kasama po yung anak ko dun sa player po ng St. Ignatius. Kasama po yung anak kong bunso, si Edgar. Yeah. And then every morning, I declare na, Lord, mananalo po sila. Mananalo po sila. Very competitive. It's not only from Cayman Islands. It's Cayman Islands, represented by Cayman International, St. Ignatius, Puerto Rico, Trinidad, and then some other parts. Ang kikit nila. Tapos sabi niya ganun, nung Wednesday, I believe, sabi niya, Mom, and then I pray for him. I believe na mananalo sila because because before, nanalo po sila for one day league, nanalo po sila. But this time, sabi niya, Mommy, sabi niya ganun, sabi ko, how is it? Mommy, talo kami. Why? What happened? We lost. They're very good. That Puerto Rican, they're very good. I say, well, next time. Okay, and then I continue. I know and I believe that there's something happened. And then, I think Thursday, punta na naman siya. So how is it? You won? No, Mommy. We're still lost. This is the second time. Oh, don't worry. Keep praying, okay? Are you believing? Just say in tongues that you will win. And he was laughing. And then, last night po, Saturday, yesterday. Hindi po ako nakapunod kasi yung may work po ako. So ngayon, nung tanghali, nagpunta yung kasama niya, yung second mommy niya, yung ate niya. I'm just kidding. Yung ate niya. So ngayon, nanood sila. Alam niyo po, nakita ko yung laro, grabe talaga, competitive talaga. Talagang biro niyo ang score po ay 24 versus 25. Close talaga, dikit talaga. Tapos talaga nagsisigawan sila. Pangalawa. Sino yung tumalo sa kanila? Nanalo po sila. Amen! Palapakan po natin. Ang third place po ay ang Cayman International. Ang second place po yung kalaban nilang Puerto Rico. And then ang first place po, ang St. Ignatius. Yes. Kaya po sabi ko, Lord, salamat po. Yun po ang faith ko. Yun po ang pinangninindingan ko. Kaya nung nakita ko siya, I hug him. God is so good. I pray you this morning again. I say, really? So, see, if you know that it will happen, it will happen. Amen? Amen. Iyan pa lang marami pa tayong i-declare. Amen? Amen. So ngayon, alam natin na yung paniniwala mo, pananampalataya mo, ang tinatawag natin faith. Ano ba yung faith? Ang faith is the assurance of things hoped and the conviction of things not seen. Ito yung pagiging sure mo sa mga inaasahan nating mangyayari. Meron ba tayong inaasahang mangyayari sa araw na ito? Meron mangyayari, right? Dahil ililibre ka ng katabi mo. Amen? Amen. Smile! Yes, lagi sinasabi ng Rebion, ililibre. Pero alam niyo po, may naglibre talaga. On that day, miski may okasyon, talaga maglilibre siya ng kopi. And it happened on that time. At ito yung pagiging sure natin. So, ang title po natin ngayon, pinag-uusapan natin na ang faith. Yung pong talagang gusto mong mga assurance of things that hope for and conviction of things not see. Okay? Ang title po ngayon ng ating verse,
Mamaya pa. Ang title po natin ngayon ay The Power of Faith Over Sight. Sabihin natin, The Power of Faith Over Sight. Okay? Alright. So, faith begins when we trust God. Right? Sino rito ang nagtatrust kay God? Amen. Yeah. Even before we see and the outcome, it's believing His promises and walking forward knowing He is faithful. He is faithful to God. He is faithful sa atin. So dito, sa ating verse, mga sakristan, amen. Can you see it? Okay. Parang hindi ko nakikita dito. O kailangan ko ng ano. Okay. Okay, basahin natin dito. So John 20:27 hanggang 27, okay? Then he said to Thomas, "Put your finger here and look at my hands. Put your hand into the wound in my side. Don't be faithless any longer. Believe. My Lord and my God," Thomas exclaimed. Then Jesus told him, "You believe because you have seen me. Blessed are those who believe without seeing." Ang grabe, no? Mabibless daw. Blessed tayo, yung mga hindi nakikita siya. Naniniwala tayo na siya ang ating Panginoon. Pero mas pinaniniwala at nabibless si Lord sa mga hindi nakakakita sa Kanya. Amen? Amen? Amen. So sinabi nga rito, faith begins trust. We trust after Jesus, ito po binakita dito, after Jesus rose from the dead, one of disciples struggled with doubt. Ito po yung pinakita rito dito sa Book of John. Nung po nang namatay ang ating Panginoon, nag-rose po siya, alam nila na siya ay mag-ascend. Siya ay mabubuhay muli. Pero ang mga, lalo na sila Maria Magdala, alam niya na nandun si Lord. Pero nakita niya at nung binuksan yung tomb na yun, nakita niya na wala na siya. Nandun yung kanyang gamit at natikim siya. At sinabi niya na, sa inyo po din lang ang Panginoon. Pero hindi niya alam yung na-encounter niya si Jesus. Nung sinabi niya, narito na ako. Namangha siya, wow. Sabi niya ganon, Guro, ikaw ang aking Panginoon. Iyon ang sabi niya. Di ba? Grabe yung pagkita niya doon. And then, dito, ipinakita rin na meron siyang sa 12 disciples siya, meron siyang isang disciple, ang pangalan ay si Thomas. Alam niyo po si Thomas ay sinasabi nila na, ang tawag sa kanya ay Thomas, ang meaning ng Thomas ay twin. Twin, right? Kaya tinawag siyang twin kasi sinasabi ng mga other commentator na siya daw ay pretty close kay Jesus. Lagi silang kasama, lagi silang magkasama. Kumbaga parang kambal ni Jesus. Sabi nga nila, magkamukha daw sila. Pero talagang ang tawag nila. And then meron din nag-comment na the reason why is meron siyang dual personality. Why is dual personality? Kasi nga, ito yung one of disciple na mayroon siyang pananampalataya kay Lord. Dahil close siya kay Lord. Pero meron siyang, ano tawag doon? Doubt. Kasi ang pananampalataya niya, naniniwala ko pero gusto kong makita. Dito sa verse na binasa natin, di ba? Sabi niya ganon, hindi ako maniniwala hanggang hindi ko makikita ang kanyang palad ng butas at hindi ko makikita yung sugat niya sa tagiliran niya. Pero anong sabi? Dito sa verse na binasa natin, maniwala ka na. Ano sabi niya? Then he said to Thomas, put your finger here. Sabi, maniwala ka. Maniwala ka. Pero minsan ang doubt, minsan ang hirap nating i-manage. Lalo na kasi itong si Thomas, siya yung magaling na, kumbaga na laging may justification. Correct? Kasi gusto niya,
na alam niya lahat at hindi siya, kumbaga na, mahuhuli. Gusto niya, alam niya muna at makikita niya na right away. Hindi siya yung talagang sasabihin niya, oh, sinabi mo nga yan. Hindi ako naniniwala dyan. Gusto ko, makita ko. May mga ganyan tayo. May mga ganyan tayong kakilala, right? Or tayo ay before like that. Ako, naranasan ko yan before. Later, I will tell you. Kasi nung back then, hindi ako naniniwala before. Kasi before, nagkaroon ako ng anak. And then, nawala siya. And then after nun, hindi natuloy. And then, nag-continue pa rin kami. And then all of a sudden, nakita ko na ako'y buntis na ulit. Pero hindi pa rin ako naniwala. Pero one time, sinabi sa akin ng Panginoon, maniwala ka na. At pinakita niya sa akin. Kaya, grabe. And then later on, I will give you. So, ngayon, yung pagdududa. Ano ba yung pagdududa? It's a feeling of lack of certainty and a lack of conviction. Ito yung hindi ka tiyak. Kumbaga na, gusto mo muna ang makita yung totoo. Amen? Gusto natin, makita natin yung talagang, yes, pagpapalain ako. Yes, makikita kito. Yes, meron akong sign na lalabas na yung permit ko. Yes, nakikita ko na nandyan. Nakita ko sa panaginip yung mapapang-asawa ko. Padating na. Amen? So, mga ganong nasa isip eh. So, ganon din yung sa blessing mo. Padating na, naaamoy ko na. So, ganon ng pero kapag nag-doubt ka, grabe, kaya rito, ang sinabi rito, ang doubt, from doubt to faith is move faith to everlasting love. Gusto natin, alam mo, yung pagdadoubt na yun, nagtuturn lang napagandang faith sa inyong gustong makamtan. At ito ay mangyayari at mararanasan mo ito habang buhay. Amen? Amen. Kaya naman, huwag kayong mag-stop lang. Continue because there's a great promises. Kapag continue tayong nananampalataya sa hindi natin nakikita. Kasi doon, may strengthen ang faith natin, masishape ang ating pagkatao, at malalaman natin ang reason why we didn't get that time, yung ating gustong makamtan. Amen? Amen. So ngayon naman, ano naman ang faith natin? Paki-check nga ang faith natin. Meron tayo ritong the consequence of faith. Dito pinakita ang faith natin is, number 1 is, faith brings salvation. Faith produces miracles. Faith gives peace. Faith requires patience and endurance. So dito tayo pumunta sa faith brings salvation. Faith brings salvation. Dito sa book of Luke, chapter 23, verse 42, verse 43. Sinabi rito, it's about na yung isang thieves in the cross. Alam niyo yung nakapako ang ating Panginoon sa krus? Siya yung isa sa tip na nasa side ni Jesus at merong isa. Minamak sa Jesus, sige nga, kung ikaw ang Panginoon, bakit hindi mo iligtas ang sarili mo? And then the other one said ikaw pala ang Panginoon, bakit ayaw mong iligtas ang sarili mo? At the other one tip, ang sabi niya, ito ang sabi niya, alam niya na siya ay makasalanan. Siya ay nakapako doon. Pero alam mo, naniniwala siya kay Lord. Why? Kasi ang sabi niya rito, masama siya, pero naniniwala siya sa Panginoon. Dito sa word na sinabi niya rito, sabi niya, Jesus, remember me when you come into your kingdom.
Dito pa lang sinabi niya, naniniwala siya. Di ba? Makasalanang kriminal ka, sasabihin niya, bahala ka sa buhay mo, pareho naman tayo. Pero siya hindi. Nandun siya nakapako rin, pero naniniwala siya. Yung faith niya, nag-open door ng salvation. Kasi pag sabi niya palang, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ano naman sabi ni Jesus? And Jesus replied, I assure you today, you will be with me in paradise. Amen? Grabe, palakpakan po natin ang Panginoon. Faith brings salvation. Diba? So, alam niyo po, ang faith save us. God save yung mga taong pinopronounce, dinideclare na Jesus is the King of Kings. At naniniwala sila. Hindi yung marireceive mo ang iyong salvation sa mga magaganda mong ginawa na you are helping other or giving some anything to your friend or like the only thing that receive your salvation is proclaim that He is our Jesus, the King of Kings. And then surrender and then believe that He is the one. Amen? So, faith brings salvation. So, ito ang panghawakan natin. It's not only of our things to do, but it's our faith na maniwala tayo na ang Panginoon ang ating tunay na tagapagligtas. Amen? At tumubos sa ating kasalanan. Amen. Okay. And then another one, the second one is faith produces miracles. Faith produces miracles. Dito sa Matthew chapter 9 verse 21, sinabi rito, faith produces miracles. Ang sabi rito, ano dyan? Matthew? Yeah, 4:9, yeah. It's about the woman with issue of the blood. Ito po yung tungkol dito sa isang babaeng 12 years na dinudugo. Pero alam mo, excited siya. Why? Why she's excited? Kasi sa pananampalataya niya, nag-produce ng miracles. Her faith produces miracles. Why? Excited siya kasi alam niya na dadaan si Jesus doon. Maraming tao, but she was excited. Alam mo, mahawakan ko lang damit ni Jesus. Alam ko, gagaling ako. Grabe yung faith niya, no? Tayo ba, ganun ang faith natin? Tayo kapag meron tayong gustong mangyari at gusto natin ang makatanggap ng miracle, which is the healing. Kapag nakita tayo ng maraming tao, hindi na, daming tao nun eh. Mahirap. Minsan ganun tayo. Pero itong babaeng ito, pinakita niya, mahawakan ko lang ang damit, laylay ng damit ni Jesus. Gagaling ako. Pero grabe, nung pagkahawak niya noon, naramdaman kagad ni Jesus na merong nawala sa kanyang kagalingan na napunta doon sa babae yun. Amen? Kaya grabe, kaya tayo, kung mananampalataya tayo na totoo, na gusto natin talaga yung faith natin, you will receive the faith produces miracles. Ako po, meron po akong isang, may testimony po ako ng isang, lagi po siya nagpupunta sa akin at nagbibigay po siya ng, like love gift or like offering sa ating church. Every time that she come to see me, please pray for me. And every time that I'm receiving that offering para ibigay sa church, I pray for her. And then I said to her, because every time she has like a prayer, prayer request, the healing or healing for herself or healing for the family or healing or operation from, but every time she come to me, you know what? Every time that I'm giving this offering, I always receive the healing. I always receive the answered prayer. I said, thank you. And I said, receive it because your faith
healed you. Amen? Kaya po, ako'y nagagalak po dito sa woman na ito. Sa pananampalataya niya, na mahawakan niya lang, ay gagaling siya. At itong lady na to, lagi nagpupunta sa akin, makapagbigay siya ng offering, ito ay mararanasan niya ang kagalingan. Amen? Yung faith niya, grabe. Kaya naman, she is continuing giving her offering. Kasi naniniwala siya through offering and giving para kay Lord. All her prayers will happen. And all her prayers granted, even though na it's miracle, but she was telling me, oh yes, that's what her word, oh yes, it's always happened. Thank you for your prayer. So, palakpakan po natin ng Panginoon. Papuri para sa Kanya. Amen. Amen. And then another one is, another consequence of faith is, faith give peace. Peace. Alright? Dito sa faith give peace, mararamdaman natin na minsan, naiisip natin kapag may problema tayo. Right? Pero, even though there's we're in the middle of persecution or sometimes we as a Christian, nape-persecute tayo. Nakagaya ni Paul dito sa Philippians 4:18. I can't read it in. Despite of persecution, hardship, Paul trusted God. So, kaya naman ganun tayo. Mag-trust tayo. Keep trusting God. Because it says on Philippians 4:6, said, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Because He's been good to us. Thank you for everything. Thank you Him. Thank you, Jesus. Na alam natin, the reason why we are here, the reason why we brought here in the Cayman Islands, because the Lord did something miracle and then He continued giving us a great blessing na hindi mo pa nararanasan. At kaya naman ngayon, unti-unti mong nare-receive ang pangako ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Another one is faith, patience, and endurance. Dito sa Hebrew 6:15. Okay. It says here is the Hebrews 6:15. He waited many years for God's promise of a son to be fulfilled. His life showed that faith continued even when the answer is delayed. This one's happened to Abraham. That as we know na they were keep waiting to have a child. Biro nyo, 90 or 100 plus, tsaka nangyari. And you know what? I experienced that before. I was started here, and then 1999, we start planning to have a baby. And then hindi nag-go through. At sabi nila, you've been here for a long time, pero wala namang kayong maliit na nauha. And you know what? Naiiyak na ako, ayokong lumabas dahil nga sabi ko, bakit ganon? Minamak na ako dahil hindi daw kami magkaanak. Pero God is so good. He's been so good. Hindi hinayaan ni Lord na hanggang ngayon ay hindi mangyari ang pangako niya. Kasi ang pangako niya, anak, magkakaroon ka ng mga anak. Kaya naman nung na-receive namin yon, grabe. Sabi ko, Lord, hindi mo kami pinabayaan. At pinufil mo yung aming dinidesire sa buhay namin. Kaya naman, mga kapatid, sinabi rito sa
in order to give and requires patient endurance to us. In the book of Galatians says, chapter 6, verse 9 says, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Kaya huwag kayong mataw. Huwag kayong mapagod. If you are praying for this and that you are want to get it, huwag kayong magsawa. Kasi mangyayari in the perfect time. Amen? Meron nga dito, 20 years niya siyang pinapanalangin. Alam mo, nangyari po, in 20 years, na-receive niya ang kanyang brand new house at may sasakyan pa. Amen? Kaya, there's a right time, there's a right place. Just keep going, keep believing. Amen? Amen. Hallelujah. At kagaya ng mga faith na dineclare natin na faith brings salvation, faith produces miracle, faith gives peace, faith requires patience and endurance. Paano man tayo magkaroon ng tiwala sa ating pananampalataya? How to have a confidence in faith? One is believe. Believe God's promises even before they happen. Sabihin mo nga sa katabi mo, believe. 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 Yes. Ano ba? Parang ano sabi ng katabi mo? Para ba, yung isa sabi niya, believe. Kapag sinabi mong believe, pag sinabi mo, yes, I believe. Amen? Amen. Okay, yes. Believe for they have happened. Dito sa Hebrew chapter 10:23 sinabi rito, let us hold tightly without wavering to the hope with a firm, for God can be trusted to keep His promise. Amen? Yung promise ni Lord, mangyayari. Okay? Magpakatatag tayo. Kasi, huwag tayong mag-alinlangan. Alright? Sapagkat ang Diyos, nangako yan, siya ay tapat, mangyayari. Amen? Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Yes, believe God's promises even before you see. Faith means trusting His word. Not waiting for a proof. Keep trusting. Amen. Hold on to His promises. Speak them over to your life. Speak over to your life, right? Don't just like you're believing, but you are kept praying. And then speak it out. Amen? When that happened to my son, I just kept praying it and say, mananalo, mananalo. Pero nung talo. Pero wag kang talo lang din. Hindi. Mananalo, mananalo. Talo. Pero nung sinabi mo, keep moving. Keep praying. Sabihin mo na, yes, mananalo. Lord, alam ko na yung pinangako mo sa anak mo. Anong nangyari? Nanalo, number 1. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Because you will see the victory if you are keep believing. Alright? Sabihin natin. Baka sabihin mo nga, gusto ko yan. Gusto ko yan. You know what it reminds me before? I remember na, yung nangyari dun sa yung work ni pastor. Kapag si pastor kasi, nung bago pa lang siya dun sa force na yon, bago pa lang dun, ang word kasi namin, kapag may gusto kang pasukan, sabi mo, Lord, Papa, alam mo, sa immigration, lalabas ka, or sa police station, Lord, papasok ako dyan, magtatrabaho ako dyan, sa government magtatrabaho ako. Alam mo niyo po, lagi na sabihin, Lord, speak work. Work po para sa kerebong dyan po. Laging pinag-pray namin na gano'n. Minsan pa nga Lord, yung sakyan na yan, uuwi sa bahay namin. Speak it out. Ang mangyayari. Alam niyo po si Pastor, of out 500 na applicant for that police,
siya po ay napili. Amen? Grabe. Sabi ko nga Lord, nakakaiyak. Nakakaiyak ang iyong pangako. Pero grabe, kapag ikaw, you are continue declaring it, praying for it, it will happen. Amen? And if you are like sick today or something that you want to receive it, say it, declare it, pray for it. At marireceive mo yun. Pag sinabi mo, Lord, kailangan ko po ng pamasahe ngayon. Kailangan ko po ng Alam nyo, may gagamitin ng Lord. May magbibigay. Di ba meron tayong narinig dati na kami na lang pala. I think one time na naglalakad kami, para bang gusto namin na magpunta sa isang place na yon. And then, sabi namin, kulang yung natin, okay, patak-patak. Mga anak ko po, ganun po kami patak-patak. Alam niyo po, ang nangyari, maya-maya na may nakakuha siya ng isang, I think, 100 ba yun, anak, or 50 something. Sabi namin, Lord, grabe. Kulang yung pera namin, pero pinadalan mo kami. Di ba? Kasi, bago mo palang sabihin, alam na ni Lord. Kaya whatever that you have to say, it's a power. It's power of your tongue. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, kapag sila nag-aaway, it's a power of tongue. Don't say that word. Yes, mommy. Kasi, alam niyo po. Kaya, if you are believing and if you are declaring, declare the good. Declare the good things. Declare that blessing. Declare for encouraging, inspiring words para sa mga taong nakapaligid mo. Amen? Amen. So, maniwala tayo. Declare. Okay? Believe. So, number one is, confidence in faith is trust God. Kanina pa natin pinag-uusapan about trusting God. Amen? Trust God's presence even when you do not feel. Lord, wala akong nakikitang sign na mangyayari to, na makakapasok ako dito, na makakakuha ako nitong visa, makakuha ko nitong naturalization. Pero ano nasabi? Nakita mo, dahil nag-continue ka, na-keep believing na mangyayari, and then pagpasa mo yun sa immigration, wow, grabe, dire-diretso, wala kang tinanong ang immigration na say, okay, stamp, you will get the result in 2 weeks or 3 weeks or 1 month. Diba? Kapag yun nakita mo na, pasok sa banga. Diba? So grabe, yun ang pangako niya. If you don't feel anything or if you are like, feel silence na wala pang reason, pero may pinapakita sa'yo. May mga sign yan. Kapag madali ang proseso, that's for you. Pero kapag napakahirap at hindi ko kasi may kulang pa, pinababalik ako na ganito. Keep declaring, keep praying. Amen? Huwag magsawa. Dahil may ginawa na at may ginagawa at may gagawin ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Trust God. Yes. It says in the book of Isaiah chapter 41 verse 10, don't be afraid, but I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Can you imagine that? Hawak-hawak ni Lord ang result na kailangan natin. Amen? You are victorious. We are victors. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, you are victors. Ano daw po yun? Sabi nung isa, you are victors. Di ba pag victorious ko, yes! Yes! Di ba? I won! Dapat lagi nakatawa. Alam niyo po ba, ang sekreto ng pampabata, laging nakatawa at masaya. Amen? Tingnan niyo po ako, 90 years old na ako, pero, I'm just kidding. Lagi po yung sinasabi ko, kasi doon po sa work namin, Elnora, how come you look the same? And
I know that you've been here ages. Ang sakit, ano? You've been here ages. Pero yung sinabi pa sa akin, sabi ko, and then sinabi ko naman sa kanya, oh yeah, I'm 90 years old. You're right. Di ba? Ay, kasi nga, sinasabi ko, because I have Jesus in my heart. Amen! Palapakan po natin. Alam niyo po, lahat kayo kakaiba. Pag lumabas kayo at pag nakita niyo mga kaibigan niyo at nakita niyo yung ka-workmate niyo or yung mga kaibigan niyo sa Pilipinas, compare yourself. You look different. Amen? You look different, right? Amen. Yung edad niyo ay iba yung looks niyo is iba sa edad niyo. Amen? Kasi iyon ang sekreto. Right? I know that we have to take our vitamins, we have to eat really good, we have to exercise, we have to sleep really good. But pero, ang the best niyan ay ang Jesus. Dahil si Jesus ang nagpapaalala sa atin para gawin ito. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, so another one for the confidence in faith is stand firm in faith during season of silence. Amen? Stand firm. Okay, stand firm faith even the season of silence. God may be quiet, but He's still at work. Amen? Trusting Him timing. Hold on to His promises. Hold on to His promises. If you have, a prayer and then you receive and you know that His promises, His word, hold on to it. Okay? And keep believing. Your faith in the unseen strengthens you. Pinalalakas tayo. Hold it. Shape your character. Sinishape yung character natin, ano yung mga character natin, and position for His blessing. Inihahanda pala tayo. Di ba? Kung tayo ay laging, andyan na yung blessing mo, pero ano ka pa rin, hindi ka pa rin masaya, hindi ka nagpapasalamat, paano makakarating yung blessing? Ngayon pa lang, i-proclaim mo na. At si Lord, ginagawa niya na yon. Malapit na. Nasa dulo na. Ibubuhos niya na. That is the reason why some our blessing ay nandun pa kasi nakikita niya pa, oops, malapit na siya dun. Balik ka dito. Pero hindi. Kailangan tayo keep going. Amen? Dahil yung blessing na yun, pabuhos na at ready ka nang sambutin yun. Kasi hindi niya pa ibibigay yung kapag hindi ka pa ready. Are you ready? Amen! Kailangan meron kang helmet, right? Why? Why they kept asking you? What if they poured mga coins or mga ano? Di ba meron kang pananggala? Yeah. Amen. I'm just kidding. Okay, so stand firm and have faith. Amen? Amen. So we are doing this for our confidence with faith, believe in God's promises, trust God, His presence, even when you do not feel it, or stand firm in faith during season of silence. Paano naman natin to mag-grow ang ating faith? Sometimes, yes, Lord, naniniwala ako. Pero ano man ang ginagawa natin? We stop. Sometimes na-encounter natin ang problem natin, another situation, and then nawalan tayo ng, kumbaga, ng gana. Here, in order to grow in our faith, keep praying. Pray to increase our faith. Kung tayo'y nagpipray sa umaga, dagdagan natin ang prayer. Kung ang prayer natin, pinag-pray na natin ng umaga, sabihin natin, pinag-pray ko na yan, alam na ni Lord. Pag-pray mo pa ulit. Just keep on praying. And I believe na mangyayari. Iluhod mo siya. Iiyak mo. At alam ni Lord, ang puso mo, mangyayari ang nasa. Amen? Mangyayari yun. Dito sa Luke 17:5, sinabi rito,
Lord, the increase in our faith. Kaya nga sinabi rito sa Luke 17:6 dito, even the small mustard, yung kaliit na pananampalataya mo, basta pag naniwala ka, mangyayari. They can move your mountains. Your mountain is your problem. It can do miracles. Worried ka na about sa mga finances mo. Worried ka na sa mga anak mo. Worried ka na sa iyong health. Mataas ng sugar, mataas ng ganito, merong pang mataas pa ang tubig at ilaw at kuryente. Lahat mataas na. Amen? Increase faith by praying. Pray without ceasing. Amen? Number one is trust God in trials. Sino rito ang even though that you are receiving or you are experiencing trials, anong ginagawa nyo? Wala lang. Kasi, alam niyo po, all of your testimony ay dadaan muna kayo sa trials, which is the testing. That is the reason why we're receiving our great testimony. Amen? Yun po yung napakagandang portion po sa life group. Testimony. Grabe. Sa testimony pala ng bawat isa, mararamdaman mo na ang presensya ng Panginoon. Mararamdaman mo na ikaw yun. Mararamdaman mo na ako ang kasunod. Mararamdaman mo kung ano ang pinagdadaanan ng iyong ka-life group, mga ka-anointed life group. At grabe sila dahil talagang sabik na sabik silang mag-testify. Hindi sila nahihiya, kundi umiiyak pa sila sa galak. Kaya yun ang napakaganda, the great testimony. In order to grow our faith, increase our trust in God, even though there's a trial. Amen? Number 3 is believe that only God can do it. Are you believing God? Are you believing in God? Amen. Amen. Grabe, no? Believe that only God can do it. Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung ka-life group mo, hindi yung katabi mo. Believe because Jesus is the one. Amen? Ako naniniwala ako na the reason why we are here in Cayman Islands. Ayokong pumunta rito, pero kumbaga, pinush ako ng aking father. At ang sabi niya, anak, para makatulong ka. Pero ngayon, na-realize ko, this is the purpose. Na hindi ko maisip na dito pala, gagamitin ako ni Lord na mag-share. Hindi para mag-share ng blessing sa Pilipinas. Like literal about the money, but sharing the word that encourage and strengthen other people. And I believe in that. And I believe in Jesus for what He has done in my life. But what He has given me, all my answered prayer. And I know and I believe best is yet to come. There's more of blessing that I'm going to receive. And you as well receive it in the perfect time. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Believe in the power of Jesus. No matter your circumstances, when you are in your own, believe it. Know that Jesus knows your name. He knows you. Sees your need. Alam niya ang pangangailangan mo, and He will meet you there. Alam ko, naniniwala tayo sa mga nakikita natin at malalo nating pinaniniwalaan ang hindi natin nakita. Nakagaya ni Thomas,
Hindi niya pa nakikita pero naniwala siya nung nakita niya. Dahil yung paniniwala, iba ang pananampalataya niya. Pero alam mo, hindi hinayaan ni Lord na hindi siya hayaan na, sige, hindi ka maniwala sa akin. Anong ginawa ni Lord? Lumapit sa kanya. Di ba? Nagpakita siya doon sa mga alagad niya at mismo sa gitna, I am here. Nagulat sila, wow! Lord, you are the true God. Ganon din tayo. Maniwala tayo sa mga hindi nakikita. Take it out, all that doubt. And even though na iyan ay lagi nating sumasagi sa isip natin, but believe, si Lord ang kailangan natin. That believe that He is a God. He is a God of miracle, working God. Amen?